mga friends, welcome back sa panibagong video. So ngayon ay mag-read nga pala tayo ng mga questions na sinend nyo sa akin. Nag-post kasi ako doon sa community natin at sabi ko doon is I'll be doing a Q&A. Drop nyo na mga questions nyo dyan mga friend and sasagutin ko mga yan. At oh my gulay, meron agad tayong 333 questions. Meron na akong mga questions na napili para sagutin dito sa video na to mga friend. Kaya bago nga pala tayo mag-start is huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Let's go. First question. Ano ang mangyayari kapag hindi ka po naging YouTuber? Ito, that's a good question. Okay? Kasi simula bata pa lang ako, gusto ko na talaga maging YouTuber. Well, kung hindi ako magiging YouTuber, magti-teacher ako mga friend. Kasi meron din akong passion sa pagtuturo. Magti-teacher ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ko rin magturo mga friend. Pero syempre, bago ako mag-teacher, ang gagawin ko muna, magpapa-financially stable muna ako mga friend. Magbibuild ako ng business. Kapag meron akong passive income, tsaka ako magti-teacher. Para wala na akong i-worry mga friend. Hindi na ako mag-aalala kung kailangan ko ng pera, ganyan-ganyan. Ang iisipin ko na lang is kung meron bang natutunan yung mga estudyante ko o wala. Next question. Maganda bang idea na maging YouTuber ka? Magandang idea maging YouTuber. Kasi dito ako masaya mga friend. Kapag nagpo-post ako ng videos tapos nalalaman ko na meron ako napapasaya doon, ayun naman talaga yung pinaka-goal ko doon mga friend. Para sa akin, it's a great idea mga friend. Mahirap po ba maging role player? Ask lang po. Pansin ko marami sa inyo yung mga gusto rin maging role player para makasama dun sa videos, role plays natin mga friends sa Brookhaven, you know. Madali lang naman maging role player. You just need two things. Number one, dapat marunong ka mag role play. Syempre, kaya nga role players. At pangalawa, ang pangalawa, dapat marunong ka makisama. Gusto lang namin ng friendly environment at gusto namin lumayo sa issue as much as possible. Dapat meron ka ng dalawang yan. Hindi dapat mawala to mga friend. Kasi kung marunong ka makisama, pero hindi ka marunong mag role play, mawawala ka rin dun. Pero kung marunong kang mag-roleplay kaso di ka marunong makisama, edi wala ka pa rin dun sa roleplayers, di ba? What video of yours do you think most represents you po, Kuya Selly? Ito, naniniwala ako na nagre-represent sa akin yung mga vlogs ko, mga friend. Akit ako ng bundok, pumunta ako ng Conquest, A Day in a Life, kasi ayun yung mga nangyayari outside the screen. Hindi tayo naglalaro ng Roblox or Minecraft. That is real life. Mas nakikita nyo doon yung tunay na ako Hindi lang sa mga online games, kundi sa totoong buhay din. Sino sa mga role players ang magaling magpatawa para sa'yo? Oy! Sa mga role players? I think si Kwamo, si Arens, hindi si Arens, nonchalant yan si Arens. Kwamo, si James, si Dark, si Liam. Yan! Yung mga yan! Kung tatanungin nyo kung sino yung pinakamagaling sa kanila, wala akong mapili. Kasi iba't iba sila ng genre May iba't iba silang way para magpatawa mga friend ito. Pati ako, tinatanong ko rin to sa sarili ko Makakapag-continue ka pa rin po ba sa paggawa ng mga content pag nag-college ka na? To, ngayong nire-record ko to ngayon, grade 12 student na ako mga friend. Next year, college na ako. Magiging sobrang busy na ako niyan. Kasi alam ko sa college is napakahirap mga friend. Pero as long as kaya ko at di ko napapabayaan pag-aaral ko, mag-continue ko sa paggawa ng content. Kasi ngayon, okay lang naman. Stable pa grades ko. So far, wala pang bumababa ng 89. Sana naman, ma-maintain ko yung puro line of 90 na grades no? Sabi sa ni mama na okay lang kahit mag line of 80 kasi di naman natin habol mag honors basta makapasa at ang importante is mga pag-college. Para sa akin, parang gusto ko lang mag with honors kasi ang sarap sa feeling ma-print kapag honors Kaya nababother ako kapag alam kong magkakaroon ako ng 89. Samantalang dati masaya na ako 75 lang Hindi ko alam bakit ngayon parang tumaas na yung standards ko pagdating sa grades ko ma-print. To answer your question, I'll do my best para ma-continue. And yes, magko-content pa rin ako. Sa totoo lang, medyo excited nga ako sa college kasi panibagong experience, tapos I'm gonna meet new people. Pag nag-college na kasi, sa ibang lugar na ako mag-aaral mga friend. Sabi ng teacher ko sa akin, it's not only about the diploma. Hindi lang importante doon yung nakapasa ka. Ang isa sa mga pinaka-importante doon is yung mga skills na natutunan mo. The thought of learning new things. Tapos, matututo pa ako na mas marami pang skill. Na-excite ako sa idea na yun. Kaya, may part sa akin na excited din na mag-college. Magkakaroon po ba ng channel si Arens? Parang si Arens yung makakasagot niyan. Pero tinanong ko na yan kay Arens. Sabi ko, Arens, ayaw mo maggawa ng channel? Kapag gumawa ka ng channel, marami magsusubscribe sa'yo. Pero ayaw niya ma-friend. Sabi niya, gusto niya daw, naglalaro lang daw siya. Pero hindi natin masasabi. Kasi, sa ngayon, malay nyo, sa ngayon, ayaw pa niya.
Kasi focus siya sa pag-aaral ngayon. Masyadong focus si Arin sa pag-aaral tapos swimming. You know, ang buhay niya ngayon, aral, swimming, tapos Roblox. May laban si Arins ng swimming sa Thailand. Lilipad kami ng Thailand, guys. Oh my gulay. Hoy, ano to? New vlog? Ano to? Spoiler? Is this a spoiler? Oh my god, spoiler. Malay nyo, in the future, magustuhan din ni Arins na mag-content, maisipan niyang gumawa ng channel. Hindi pa natin sure, mga friend. Kailan ka magpa-fan-meet? Fan-meet? Parang bira lang napasok sa isip ko yun, mga friend, yung pagpa-fan-meet eh. Paano ba kasi yun? Parang ang daming kailangan i-organize dun sa pagpa-fan-meet, mga friend. Hindi ko nga sure kung meron ba talagang pupunta dyan sa fan-meet na yan. Oh my god, di naman ako ganun kasikat, mga friend. Grabe, grabing effort to, mga friend. Ang dami niyang question, pero I'll try my best na sagutin to. Number 1, do you plan on making YouTube your career? Yes! Ano ang pinaka-memorable thing with the Dino Squad? Era ni Super Kid. Yung nakikipag-away pa kami kay Super Kid, it was a legendary moment. Okay, ito naman. Ano ang goal mo para sa channel mo in the future? Ang goal ko para sa channel ko is to be stable. Yung wala na akong masyadong worries. Siguro, ina-expect nung iba dyan na, ang goal ko is mag 1 million, mag ganito, ganyan. Yeah, pwede naman. Dadaan din tayo sa mga ganyan, mga pre. Posibleng makadaan ako sa 1 million subscribers or more or less. Pero kasi, mas gusto ko yung stable talaga na views. Madali lang talagang mag-viral yung video mo, mga friend. Kapag may naisip kang idea, may chance na mag-boom talaga yun eh. Mag-viral pa. As in, boom talaga, mga friend. Kaso nga lang, ang mahirap dun is paano mo i-maintain yun. Paano mo gagawing stable yun, di ba? Kung maganda yung video mo na to, paano mo gagawing maganda rin yung next one? Kung maganda yung idea mo dito, dapat sa next one, maganda rin yung idea mo para panoorin din yun. Kasi ano yun, yung isang video mo lang, ayun lang yung mag-viral. Tapos pag mag-upload ka na, wala na. Di ba? Umaga, mga friend. Kaya, yeah, mahirap din talagang mag-content. Macha-challenge talaga creativity mo dun. Nahihiya ka ba every time na there's a fan na nakakilala sa'yo in real life? Ay, ito, mga friend. Grabe, ito. Ang dami na rin ako na-encounter na fan in real life, mga friend. Sa jeep. Tapos, kapag bumili ako ng school supplies dun sa SM, pupunta ako ng sakayan ng tricyclean. Nakikita ko, Selimush! Kahit dito sa labas ng bahay ko eh. Medyo nahihiya ako. Pero, nasasanay naman ako. Kahit sa school. Alam di ba paglabas ko ng kantin, napapanood mo to, kilala mo kung sino ka. Umaga, mga pre. May babae doon, di ba, paglabas ko ng kantin. May babae doon, Selimush! Gugulat ako, mga friend. Oy, hi, mga friend. Tapos nanonood daw siya ng Selimush, pati yung kapatid niya nanonood doon. Nahihiya pa rin ako, mga friend. Pero unti-unti nasasanay na ako. How do you balance school and life at YouTube? Paano ko nababalance yung school tapos yung YouTube ko? Tamang time management lang. Hindi ko masasabing meron akong magandang time management. Kasi kung maganda yung time management ko, hindi ako napupuyat. Kasi ganito dapat yan. Sa school, syempre, pagpapasok ako ng school, pag uwi ko, gagawin ko ng mga assignment ko. Tapos, yeah, yung mga YouTube stuff. Kaso nga lang hanggang ngayon, hirap pa rin ako, mga friend eh. Kasi, like, most of the time, it feels like work na eh. Alam mo, pag uwi ko ng bahay, pagod na pagod ako. Tapos, meron pa akong deadline. Kailangan ko mag-upload sa YouTube. Kailangan ko mag-edit. Kasi pag di ako nag-edit, di ako nag-record, madedelay yung upload ko. Ayun ang mahirap dun, mga friend. Naranasan nyo na ba yung time na may kailangan kang gawin kaso masyado kang pagod para gawin yun? Ang hirap nun! Pero yeah, that's the stuff I deal with every day. Sana yan na lang talaga, mga friend. And I believe na mas mai-improve ko pa yung time management ko. Okay? Kasi, nahahaluan ko rin ng laro eh. Alam mo yun, dapat gagawa ka ng assignment, pero magugulat ka, naglalaro ka sa Roblox. Oh, ang hirap nun. Kapag gumagawa ko ng assignment or any kind of work, naboboard ako, tapos mas lalo akong nade-drain. Alam mo yun, ayaw nang ganun. Tapos kapag naglalaro ako ng Roblox, nabuboost yung mood ko. Parang ayun yung taga-charge ko, mga friend. Kapag parang nalulobat na ako, pag naglaro ko ng Roblox, parang nakakapag-recharge ako. Kaso nga lang, nasasakripisyo naman oras ko. Yeah, it's very, very hard. Hanggang ngayon, I'm still figuring out kung paano i-manage yun. Oh, ito. Last question niya. Nababurnout or napapagod ka ba na i-balance ang YouTube at school life mo? Siyempre. Siyempre, nakaka-burnout talaga yun, mga friend. Pero, hindi naman ibig sabihin nun is magi-stop na tayo, you know. Kasi tao lang din naman tayo eh. Napapagdaanan natin yung mga yan. Napapagod din tayo. Ang kailangan natin, magpahinga. Tamang time management. Ang importante is patuloy mo pa rin ginagawa. Hindi ka sumusuko. Diretso lang. Normal lang ma-burnout. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo nang sumuko. Ito, Kuya Selly, paano po ba kayo nagsimula sa paggawa ng video? Dati, isa rin akong bata na nanonood ng mga YouTubers eh. Mahilig akong manood ng mga YouTube niyan. Tapos, na-inspire ako sa kanila. Gusto ko maging ganyan paglaki ko. Kaya ayun, ginawa ko talaga. Alam kong hindi agad ako sisikat. Pero, masaya na akong may nanonood. Hindi po ba kayo napapagod sa paggawa ng video? Siyempre, napapagod din. Pero, wala namang forever eh. Hindi naman forever na napapagod ako eh. Parang alternate lang yan eh. May times na mapapagod ka, may times na ginaganahan ka, you know? Yeah, kung meron kang infinite wish, ano i-wish mo? Oh. Kung ako may infinite wish, ang i-wish ko is mawala yung infinite wish ko.
Ayaw ko ng infinite wish. Alam nyo kung bakit? It feels like cheating. Gusto ko ma-experience yung buhay ko na walang daya. Tsaka ang sabi din sa Bible, huwag ka man lalamang ng kapwa mo. Kung magkakaroon ka ng infinite wish, ibig sabihin nun, nanlalamang ka na sa kanila. Ang laki ng kapangyarihan mo, maprin. Sabi nga sa Spider-Man movie, great power comes with great responsibility. And napakalaking responsibilidad nun, maprin. Pag nalaman ng government na meron akong infinite wish, kung anong paggawa nila sa akin, maprin. Kung iniisip nyo na pwede ko naman gamitin yung infinite wish para sa kabutihan. For example, kung i-wish natin na mawala lahat ng masama dito sa buong mundo, edi hindi na mababalance yun. Hindi na balance ang mundo kung tanggalin natin lahat ng masasama. Paano natin malalaman kung ano ang mabuti kung walang masama? For example, paano natin malalamang matangkad tayo kung walang mas maliit sa atin? Paano natin malalaman kung ano ang maganda kung walang pangit? Diba? O pwede naman nating i-wish na magkaroon tayo ng madaming pera. Pero ayoko rin nun. Infinite money? Kasi mawawala yung value ng money dyan, mga friend. Mawawala yung value ng pera. Kaya nga marami nagtatrabaho dyan sa mga restaurant, marami nagtatrabaho sa mga companies, maraming nagtatrabaho sa YouTube, dami nagtatrabaho, nagka-construction and stuff like that. Kasi para kumita sila ng pera. Kung bibigyan natin sila ng infinite money, tingin mo magtatrabaho pa rin sila, mga friend? Kasi may pera na sila eh. O paano nalalago yung society natin yan? Ayun yung importance ng pera, mga friend. Kaya kung ako magkakaroon ng infinite wish, parang blessing yun. Pero para sa akin, hindi siya blessing, guys. I'm gonna pass on that. O ito. Next question. What keeps you motivated doing content? Hindi nga ako motivated yun, mga friend. Ayoko masyado mag-rely sa motivation. Kapag kasi nag-rely tayo masyado sa motivation at ayun lang yung dahilan natin kung bakit tayo nagpapatuloy sa pag-grind, that would be a very risky move. Kasi what if mawala motivation mo? Edi titigil ka na lang. What if mawala motivation ko? Tapos nakarely lang ako sa motivation, edi mag-i-stop na ako sa paggawa ng videos. Kasi yung motivation natin, mga friend, hindi naman yan forever. May mga times na mawawala rin. Kaya ako, gusto ko, kahit wala akong motivation, is kaya ko pa rin magpatuloy. Syempre, may mga times din na motivated ako. Most of the time, ang dahilan kung bakit ako motivated is yung mga Dino Squad, mga friends natin dyan. Syempre, yung mga nanonood sa akin, pag may nakikita akong napapasaya ako tapos mga nai-inspire is mas lalo lang akong ginaganaan gumawa ng content at ayun yung nakaka-motivate sa akin. Ano masasabi mo sa isang mong poging role player na si Real Aaron Whitey? Si Real Aaron? Si Aaron, hindi na nga yan masyadong active. Ikaw Aaron, hindi ka masyadong active. Yung attendance mo, bonge-bonge na. Nagkagusto ka na po ba sa mga role players mo po sa Dino Squad na babae? Pero pag wala naman, salamat lang po, Kuya Selly. God bless. What the flip? Paano ba to sasabihin? Dati meron, dati. Kilala yan nila Rosie, kilala yan nila Liam, mga friend. Pero hindi ko nasasabihin dito sa video. Umaga, mga friend. And alam niya yun. Alam niya gusto ko siya. Ngayon, cool na kami. Cool na kami ngayon, guys. We are very good friends. Ano ang best experience mo sa buhay? Ang best experience ko sa buhay is syempre, yung pinanganak ako. Kung hindi kasi ako pinanganak, edi wala ako dito ngayon. Sa tingin nyo po, kailan po kayo mag-stop mag-YouTube or magpahinga ng matagal? Parang di ako mag-stop mag-YouTube eh. Mag-YouTube ako hanggat sa mga kaya ko. Ito masasabi ko to ngayon. Sa ngayon, naniniwala ako. Mag-YouTube ako patuloy ako mag-YouTube hanggat kaya ko pa. Kuya, payag ka manananggal ka pero hati mo pa-link twice. Ay, wag na. Ayoko nga maging manananggal eh. Tas yung hati ko pa pa-link twice. Aray ko po. Kung mahal mo sila, bakit di na lang ako? Pwede naman. Kung minahal ba kita, mababalik mo yung pagmamahal ko. Ay, nako. Joke lang, mga friend. Tropa natin yan si John Court. Subscribe kayo sa kanya. Ang ganda ng mga contents niya, mga friend. Ito, siguro naman, marami nag-aabang sa inyo na sagutin ko na to, di ba? Dami ko nakikita ang ganitong question, ha? Sa TikTok pa lang. Tapos, dito na rin sa YouTube. Okay, ang tanong niya is, may GF ka na ba, kuya? Uy. Hulaan nyo. Siguro maraming nag-iisip sa inyo na yung kasama ko sa TikTok sumayaw ay yung girlfriend ko. Hindi ko girlfriend yun. Classmate ko lang yun, mga pre. Napagtripan lang namin gumawa ng TikTok. Ala kuya, what if yung sino yung ka-date mo dun sa McDo? Yung kaninong buhok yun? Girlfriend mo ba? Hindi ko rin girlfriend yun. Classmate ko lang yun. Porket may babae ako kasama sa video, girlfriend ko na. Sabay kami umuwi nun eh. And then, meron siyang McDo app. Tapos, bumili siya ng buy one take one something. Buy one take one. Tapos sa akin yung extra. O iba, nakalibre pa ako ng McDo. How could I say no to free McDo? So, ang tanong, may girlfriend ba ako, mga pre? Kasi kung meron man akong girlfriend, hindi ko i-announce yun. Yes, basta ganon. Hindi ko kayo binibigyan ng yes or no answer. Hulaan nyo na lang, mga pre. So, dito na pala nagtatapos sa video na to. At sana naman is nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy nga kayo is huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Click nyo na rin yung bell para ma-notify kung may bago akong video. Bye-bye! My name is Selim Mash. I don't go outside to play. Lagi akong nasa room almost every day.